nationwide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa lahat ng ngayon ay bukas na ang kani-kanilang mga radyo at nakaabang na sa ating live sa Facebook. Magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng tinig ng signal na ito. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas at sa labas ng Pilipinas sapagkat tayo ay on air and online. Magandang umaga po sa mga kababayan ho natin na sa ngayon ay maagang nagsipaggising at pumaparoon na sa mga kani-kanilang mga lugar na pinagdadausan ng pagsamba sa Diyos. So magandang umaga sa inyong lahat. Hindi man kayo marahil makapakinig ngayon, makapanood ngayon live dahil siguro nga ay linggo ngayon. Sabi ng iba ay at least makatulog ng mahaba-haba. Di ba? Pero ganun pa man sa mga magre-replay nito, maraming salamat po sa inyo. Ano? So sige po, sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños, at sa technical si Sir Director Ariel Camarote. Sa loob ng ilang mga minuto, tayo ay sama-samang tumanggap ng mga aral ng Panginoon, lalo na ngayong araw na ito. Traditionally ay ating idadaos o kaya ipagdiriwang ang pampublikong mga pagsamba. At yan po ang tatalakayin ko ngayong umaga sa ating devotional message upang tayo ay mabigyan ng paalaala kung paano nga natin dapat ginagawa ang usaping pagsamba at ano ang mga dapat na maipaalala sa atin ngayong umaga. Sige po, simulan natin ito sa panalangin. Let's pray. Ama namin Diyos sa langit, sa mga sandali pong ito kami ay nagpapasalamat muli sa pagbibigay mo sa amin ng panibagong araw. Maraming salamat po sa panibagong umagang ito, sa taglay naming buhay, lakas at kapayapaan, at sa mga sandaling ito sa aming sama-samang pag-aaral ng iyong mga aral, ng iyong mga banal na salitang nasusulat sa banal na kasulatan. Hayaan po ninyo na ang banal mong Espiritu ang magbigay po sa amin ng espiritual na kaunawaan upang aming maintindihan ang mga espiritual na mga katuruan. Ito ang aming dalangin sa pangalan po Ama ng aming Panginoong Kristo, sa iyo ang lahat ng papuri. Amen. Okay po, tuloy-tuloy na ho tayo at magbabasa po ako ng bahagi sa banal na kasulatan at kung kayo ay palabasa ng banal na kasulatan o ng Biblia, ito ay napakakilalang talata. Ito ay napakapamilyar. Katunayan, ito ay memoryado pa nga ng nakararaming mga mananampalatayang Kristiyano. Mula po sa Bagong Tipan, sa sulat ni San Pablo sa aklat ng Roma, Tagalog translation, Roma Kabanatang 12,
ang talata ay isa. Pero hindi pwedeng papaghiwalayin ang talatang dalawa. Okay, sapagkat magkasabwat ito magkasama. Hindi pwedeng sa pagpapaliwanag nito ay hindi mo isasangkot ang talatang dalawa. Lalo na nga, kapag ang pag-uusapan ay patungkol sa paano dapat iaalay ang ating buhay, ang ating katawan sa Diyos na nagmamay-ari nito. Roma Kabanatang 12, talatang 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga po. God bless you po. Ngayong pong umaga, sa kababasa lamang ho nating talata sa Biblia mula sa sulat ni San Pablo, ni Apostol Pablo, Roma, Kabanatang 12, talatang 1. Mamaya ho natin idudugtong ang talatang 2. Atin pong pag-uusapan ngayon pong umaga, lalo na nga po na sa araw na ito, bawat isa sa atin, lalo na po yung religiously, ay talagang hindi nila papayagan na lilipas ang buong maghapon sa araw na ito na hindi po kayo maglalaan ng oras na ilalaan po ninyo para sa pagsamba sa Diyos. Tayo naman ang pipili, na ngayong araw, anong oras ang gusto mong ilaan? Pang-umaga ba o panghapon? At pinakamaganda pa nga, buong maghapon. Na yang buong maghapon na yan ay ilalaan po natin para sambahin ang Diyos na lumikha sa atin. Dapat po kasi mga minamahal kong mga tagapakinig, balanse lang po ang buhay. Huwag po nating papayagan na masumpungan natin ang ating mga sarili na lumilipas ang isang buong linggo, Lunes hanggang Linggo, ay wala na tayong ibang ginawa kundi mga trabaho at gawaing bahay, paghahanap buhay, na wala na tayong oras para ang Diyos ay ating pag-ukulan ng ating espesyal na oras. Kumbaga, intentional mong gagawin na itong oras na ito, hindi ako gagawa ng mga gawaing bahay, pangsamantala, hindi mo na ako maghanap buhay, dahil itong araw na ito, itong oras na ito, intended only for the Lord. Ito ay gagawin ko, pag-uukulan ko ang Panginoong Diyos na may likha ng aking buhay ng espesyal na oras para siya ay aking kausapin, basahin ang kanyang nasusulat na mga banal na salita at siya ay pag-ukulan ng aking pagsamba kasama ng aking mga kapwa sumasampalataya sa Diyos. So dapat ho ganoon, sapagkat kung kayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, mababasa po ninyo sa lumang tipan o sa matandang tipan sa aklat po ng Exodo, Kabanatang 20, talatang 9, sinasabi po ng talatang yan na 6 na araw kayong gagawa at sa loob ng 6 na araw, tatapusin ninyo ang inyong mga gawain at ang ika-7 araw, yan ay laan para sa Diyos. Kaya ngayong pong umaga, ngayong araw, sana matatag ninyong piliin, matatag ninyong pagpasyahan na ang araw na ito kahit gaano kayo kabisi, kahit gaano kayo kaabala, ay paglaanan po natin ng oras ang ating puong may kapal, ang ating dakilang manlilika, sapagkat hindi natin hawak ng ating buhay. Baka mamaya, wag naman po sana, sa bagay, hantong naman tayo talaga dito,
wag naman sana na ang huling simba natin ay nasa kabaong na tayo. Wag naman sanang ganoon, Pero uulitin ko, darating tayo sa ganyang punto. Pero mas maganda na buhay pa tayo, masumpungan po natin ang ating mga sarili, ang ating katawan na nasa loob ng lugar na pinagdadausan po natin ng pagsamba. Naalala ko nga, isisingit ko lang dito sa mensahe, Naalala ko nga, ako po kasi ang inyong lingkod ay maraming beses nang nag-officiate ng necrological hanggang sa ilibing, bago ilibing ang namayapang mahal sa buhay, dinadaan muna sa lugar sambahan o bahay sambahan o sa madaling sabi simbahan, at bago ito ihatid doon sa sementeryo sa huling hantungan. At minsan may mga naririnig ako na iyang taong anyang yan hindi naman pala simba. Pero nung huling sandali ng kanyang buhay, sa madaling sabi, nasa kabaong na nga, ay nasumpungan ng kanyang katawan na nasa simbahan. Huwag naman po sanang ganun. Habang tayo ay nabubuhay pa, paglaanan ho natin lagi ang ating Panginoong Diyos ng oras na para lang sa Kanya. Okay? So sige, tuloy na ho tayo. Magandang umaga po kay Sir Ronnie Boragay Laganzon. Magandang umaga po. Dito po sa ating kababasa lamang sa sulat ni San Pablo sa Roma 12, talatang 1, siya po ay namamanhik. Siya ay nakikiusap. At ano ang kanyang ipinapakiusap? Ang kanyang ipinapakiusap na ang sabi niya, alang-alang sa habag ng Diyos, ay ating ialay ang ating katawan. Sa ibang mababaw na salin na Tagalog, iharap. Sa English translation, to present our bodies. Nakikiusap si San Pablo na ang kanyang pakiusap ay ating ialay, iharap ang alin, ang ating buhay, ang ating katawan sa Diyos. Sa madaling sabi, mga minamahal kong mga tagapakinig, sa atin palang kapanahunan ngayon, hindi katulad noong araw sa panahon ng lumang tipan, sa batandang tipan, sa Biblia, kapag ikaw ay haharap sa presensya ng Panginoong Diyos sa tinatawag na ceremonial laws, sa dinadaos nilang seremonya na may kaugnayan sa pagsamba, kailangan silang may mga daladalang dugo ng hayop, mga hayop na iaalay mismo, physical na hayop yung talagang hayop na walang kapintasan, malinis, walang sakit, walang kapansanan, tapos dadalin mo yun doon sa templo. Yun ang iyong offering sa Panginoon. Offering para ikaw ay mapatawad sa pagkakasala. Yan, ganun po ang sistema noong araw. Pero sa ating kapanahunan sa ngayon, kung aaralin ho ninyo ang banal na kasulatan, tayo ay dinadala sa isang pag-iisip na ang mahalaga pala ngayon sa Panginoon, hindi na ang ating mga hayop na hihahain. Ang mahalaga pala ngayon sa Panginoon, kapag pinag-uusapan natin ay pagsamba, katawan mismo natin, mga minamahal kong mga tagapakinig. Ang katawan pala natin talaga ang mahalaga sa Diyos. Kaya baga, inaituro ko na din ito matagal ng panahon, isa sa katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos ay yung practical na pagsamba. Isa lang yun hindi ko yan sinabing yun mismo. Yun ang pinakabuod, hindi ganoon. Bahagi ng katanggap-tanggap na pagsamba ay ang tinatawag na practical worship. Ano ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mula doon sa ating mga bahay, kung saan tayo nakatira, pupunta tayo doon sa isang lugar na dinadaos
ang pampublikong pagsamba at kasama roon ang ating katawan. Kung nakakagalaw ka pa, wala ka pang sakit, hindi ka pa naman nakaratay sa higaan, may lakas ka pa, o may wheelchair ka, kung may kapansanan ka man, may wheelchair ka, may mga taong pwedeng umalalay sa'yo para dalihin ka doon sa simbahan, gawin natin. Bakit? Sapagkat ang pagsamba, isa sa bahagi ng katanggap-tanggap na pagsamba ay ang praktikal na pagsamba. Ang ibig sabihin, dadalhin natin ang ating katawan doon sa loob ng simbahan. Hindi pwedeng sabihin natin na kahit naman anya hindi ako nagsisimba, nandoon naman ang aking espiritu. Paano nangyari yon? Di ba? Paano naman nangyari na nahiwalay ang espiritu sa katawan? Di ba ga? Kaya sabi dito ni San Pablo, kanyang ipinapakiusap, kanino? Take note the word mga kapatid. Ina-address niya po ito sa mga sumasamba sa Diyos. Sa mga sumasampalataya sa Diyos. Ano ang iharap? Katawan. Bakit daw? Sapagkat ang katawan, haing buhay. Haing buhay. Hindi na hayop. Katawan mismo natin. Yung buhay natin mismo. Kaya nga, napakahalaga pala na sa pagpasok natin sa santuaryo, o sa simbahan, kapilya, o kung saan dinadaos ang pagsamba, kailangan pala ang katawan natin sa Diyos ay katanggap-tanggap. Paano ito mangyayari? Mangyayari ito kapag bago pa ang pagsamba, handa na ang ating katawan. Ibig sabihin, talagang intentionally nakaplano sa isip mo na ang araw na ito ay laan mo para sa Diyos. Sabi ko nga, Sabado pa lang ng gabi, nakahanda ng isusuot mo pagsimba kinabukasan. Bakit? Intentionally, intention mong gagawin. Kaya hindi na pala gaano ngayon after ang Diyos sa mga sacrificial material offering. Ang mas interesado na pala ngayon ang Panginoon sa katawan mismo natin, sa buhay natin mismo. Kaya nga tinatawag ditong haing buhay. Kaya mahalaga itong katawan. Dahil kung sasamba ang tao sa Diyos, tiyakin natin na ang katawan natin malinis, hindi na bahira ng anumang karumihan. Pagkatapos, harap ka ngayon sa Diyos, sasamba. Oo nga, kasama sa ating pagsamba, bago ang pagsamba, ay humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa ating mga kasalanan. Kumbaga, inihahanda muna natin ang ating sarili bago ang pagsamba. Kaya hindi pwedeng mangyari na katulad ng ilang nakita ko at naranasan na papasok ka sa simbahan, papasok ka sa kapilya, nakainom ka ng alak. Anong klase yan? Di ba? Nasaan dyan ang paggalang? Imagine, magsisimba ka, nakainom ka ng alak. Kaya nga sabi ni San Pablo, ihain ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay. And besides, kung nagbabasa kayo ng Biblia, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Kaya dapat ang ating katawan talagang ating iniingatan, ating pinahahalagahan, sapagkat para tuwing dinadaos ang pagsamba, nandoon ang ating katawan. Katanggap-tanggap. Kaya mahalagang maintindihan natin ito. Pangalawa, ihandog ang katawan bilang haing buhay. Pangalawa, banal. Mahalaga pala sa Diyos na hindi lamang tayo nakapokus sa mga seremonya ng pagsamba. Bagaman kasama na yon. Katulad mamaya o ngayon, baka ang iba nasa simbahan na ngayon. Diba? Nadaanan ko dyan sa Rotonda ang ating mga kapatid na Katoliko. Diba? Nasa mga simbahan na sila. Nagdadaos na sila ng kanilang pagsamba. Nandoon, practical yon. Dapat talaga nandoon ang katawan mo sa loob ng pinagdadausan ng pagsamba. Practical yon. Pangalawa, dapat sa pagsamba natin sa Diyos, may kabanalan. Kaya lagi natin itong sinasabi na
ang usaping pagsamba ay hindi basta-basta. Sangkot dito ang ating pagpapahalaga sa kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Ang sinasamba baga natin na Diyos na dapat nating sambahin ay ang Diyos sa langit. Diyos na buhay, Diyos na napakabanal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na dakila sa lahat, at napakarami niya pang mga katangian na talagang nananawagan sa atin para sambahin natin siya. Pero sa ating pagsamba, kailangan may kabanalan. Hihain ang katawan bilang haing buhay, banal. Kaya kailangan ang katawan natin talaga ay exclusively only for the Lord. Uulitin ko, mga minamahal ko mga tagapakinig, hindi after ang Diyos sa ating mga seremonya. Mas after ang Diyos kung sinasamba talaga natin siya ng totoo. O baka naman sinasamba lang natin ang Diyos sa loob lang mismo ng simbahan. Paano pagtapos ng pagsimba? Ano na ang buhay na mayroon tayo? Mahalaga sa Diyos yun. Magandang umaga po kay Sir Luis R. Sanosi Jr. Mahalaga yun. Kaya nga, lagi kong sinasabi, kahit nga po sa simbahang aking pinamumunuan, na ang pagsamba natin sa Diyos, ang mga ginagawa natin na seremonya ng pagsamba, hindi ito isang palabas. Hindi tayo nagsusuot ng maskara. Hindi tayo nagpapanggap sa loob ng simbahan. Kinakailangan kung ano ang buhay natin na nasa loob tayo ng simbahan, ganoon din ang ating buhay pag tayo nasa labas ng simbahan. Sa madaling sabi, bilang paghahandog ng ating buhay, ng ating katawan sa Diyos, mahalaga na ito ay may kabanalan. Mahalaga sa Diyos yun. Naalala ko nga, isingit ko lang po rito sa ating pinag-uusapan, naalala ko nung ang Panginoon Kristo ay papasok ng templo ng Jerusalem, nagsisigawan ng mga tao. Sabi ng mga tao, Hosana! Hosana sa anak ni David! Purihin ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Tapos marami pa silang mga pagsisigawan, nagpupuri sila. Alam nyo, ang sabi ng Panginoon, ang papuri ng aking bayan ay sa bibig lamang nang gagaling at hindi sa puso. Imagine, nakita ng Panginoon yung puso ng tao na yung pagsisigaw-sigaw nila ng papuri, yun pala ay kinakikitaan ng pagiging ipokrito. Kaya mahalaga na sa ating pagsamba, makita talaga ng Diyos ang kabanalan sa ating mga ginagawang pagsamba. Kabanalan sa ating katawan. Pangatlo, hiyain ninyo ang inyong sarili, ang inyong katawan bilang haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos. Kaya ang pagsamba, mga minamahal ko mga kapatid, hindi po natatapos sa loob ng simbahan. Ang pagsamba sa Diyos ay nakikita dapat sa ating araw-araw na pamumuhay o ipinamumuhay. Ang pagsamba sa Diyos ay nakikita sa paraan ng pag-iisip, nakikita sa naririnig sa pagsasalita. Hindi pwedeng mangyari na kalalabas mo lang ng simbahan, mura dito, mura doon, paninirang puri sa kapwa-tao, pagchichismis, o paano magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang ating buhay pagka ganyan? Di ba? Kaya nga lagi kong sinasabi, ang pagsamba sa Diyos ay inaakay tayo sa lalo pang pagiging makadiyos. Ngayon, kung ang pagpasok natin sa kanya-kanya nating mga simbahan ay dinadala lamang tayo para maging religious, imposible na makapamuhay tayo talaga ng tama. Kasi hindi po religiosity ang ating pinag-uusapan. Sana, nawa, ang pagsamba natin sa Panginoon ay lalo pa tayong inaakay
sa pagkakaroon ng tama at tunay at maayos na kaugnayan sa Diyos na nahahayag, nakikita sa ating mga pag-uugali kapag tayo wala sa loob ng simbahan. O ngayon, sasamba tayo sa Panginoon. Tapos pagkatapos ng seremonya, lalabas na. O ngayon, anong buhay ang nakikita sa atin na dapat makita sa ating sa loob ng pamilya, kung paano natin pinakikitunguhan ang ating mga katrabaho, ang mga kapwa-tao, paano natin sila tinatrato. May kaugnayan yun sa pagsamba, mga kapatid at mga minamahal kong mga tagapakinig. Ang pamumuhay ng may kabanalan, katanggap-tanggap sa Diyos, sa totoo lang, ito talaga ang pinakadiwa ng pagsamba. Tingnan nyo. Sabi niya, ihain ninyo, iharap ninyo ang inyong katawan na isang haing buhay o handog na buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang ibig sabihin ni San Pablo, yan ang tamang pagsamba. Hindi ito nakapokus sa seremonyas. Nakapokus ito sa kung paano natin ginagamit ang ating katawan. Kaya nga idudugtong natin ang talatang 2 sa aking pagtatapos. Ang sabi niya, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. O, yun pala, konektado itong 2 talatang ito na para ang katawan natin, ang ating buhay ay posible nating maihahandog sa Diyos bilang handog na buhay, banal, katanggap-tanggap sa Diyos, may gagawin tayo. Kinakailangan ng ating katawan, ibubukod natin sa kasamaan. Mula sa kasamaan, lilipat tayo sa kabutihan. Mula sa kadiliman, lilipat ka sa kaliwanagan. Kasi hindi pwedeng magsama ang liwanag at ang dilim. Hindi pwedeng magsama ang masama at ang mabuti. O kaya mahalaga sa Diyos yun kapag ang pinag-uusapan ay pagsamba. Mga minamahal kong mga tagapakinig, nawa ngayong pong umaga, ngayong araw, sa kanya-kanya nating pagpunta sa ating mga lugar na pinagdao-dausan ng pagsamba, higit sa lahat, gusto ng Panginoon na tama ang ating puso at tama rin ang ating buhay, ang ating katawan. Ano po? Kaya baga sa pagsimba, dapat ang damit mo pangsimba. Libang kung walang-wala ka na talagang maisuot. Alam ng Diyos yun. Pero dapat presentable. Hindi ka pwedeng pumasok sa simbahan na nakainom. At para ka mamamalingki lang. Dapat ang suot mo, presentable, pang simbahan. Iba kasi ang damit na pang party, pang pamalingki, pang tambay, pang bahay. Dapat ang kasuotan natin, larawan ng pagsamba talaga sa Panginoon. Kulang ang ating oras, hanggang dito na lamang at tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa paalaala mo sa amin na dapat pahalagahan namin ng mataas na pagpapahalaga ang usaping pagsamba. Tulungan po ninyo kami na sa aming pagsamba ngayong araw, maihandog namin ang aming mga katawan na katanggap-tanggap sa iyo. Ito ang aming dalangin, sinasamba ka namin Ama sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Magandang umaga po kay Ma'am Juliet Marmol Nura at kay Ma'am Saning Napadatuon. So hanggang dito na lamang. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulanyo. Susunod na po ang Beautiful Sunday. Ito po ay kay Sir Oka Esmenda. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unto Jesus be all glory, honor, and praise, majesty, kingdom, authority, flows from his throne unto his own, his anthem raised.
Kingdom authority flows from his throne unto his own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, glorify Christ Jesus the King. Worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty, kingdom authority flows from his throne unto his own. His anthem reigns. So exalt, on high the name of Jesus. Let's magnify, glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. This Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings.